Ambot ng mga nagsipagbakbakan, narito ang kwento ni Heidi Santos. Hindi nakaligtas sa bala ng mga kalaban ang mga sundalong ito. Ang misyon nila, buwagin ang grupong Choday, isang malaking terrorist organization na nagkukuta sa abandonadong gusaling ito. Target din nilang kunin ang ulo ng leader nito. Pero bigo sila, unti-unti na silang nalagasan. Malapit na kami pumasok sa punta ni Commander. Siya yung leader na isang napakalaking terrorist organization na involved din sa illegal drugs. Kakaibang team namin dahil puro kami babae. Ano girls, ready na kayo? Ready na? Ang grupo namin, mas matindi ang hamon. Bukod sa patapon ng mga target, puro kami mga babae. Nabubutasin at dudurugin ang kuta ng mga kilabot. Ilan sa amin, duwal agad sa bala ng mga terorista. Sarado gwardyado ang buong gusali. Pagpasok pa lang, nakatutok na ang mga snipers sa mga sentido ng kalaban. Kasi kailangan makita namin siya, tapos pupugutin namin dapat yung ulo niya, pero hindi namin nakuha. Sa kabilang bahagi ng gusali, umatake naman ang isang grupo ng Delta Seals. Ililigtas nila ang pilotong ito. Bumagsak kasi sa kanyang fighter jet ng pasabugin ng mga terorista. Get it out, accessories. Take it slow, man. Take it slow. Okay. Right. Get you out of here, man. Ilang sandali pa, tumba na lahat ang mga terorista at nakuha na rin sa wakas ang ulo ng kilabot na si Commander. Pero teka, hindi ito totoong gera at hindi rin totoong mga sundalo ang mga ito. Ito lang naman na ikalimang taon ng Calis Tournament. Naglalaban-laban dito ang lahat ng airsoft team sa buong bansa. Hindi lang mga lalaki yung sumasali sa labanang ito, pati mga kababaihan, kumakasa na rin. Whatever a man can do, a woman or girl can also do it better than men, di ba? O, di ba? Nagsimula ang airsoft sa Pilipinas noong 1985. Noong una, iilang grupo lang ang naglalaro nito. Pero ngayon, isa na ito sa mga pinakapopular na sport na kinahuhumalingan ng iba't ibang klase ng tao. Mga profesional, estudyante, mapabata man o matanda, mismong mga totoong sundalo at pulis enjoy sa larong ito. Maski yung the real soldier, when they come home, sometimes na nagkakaroon sila ng traumatic. Kaya rito rin, minsan sabi nga nila, eto game lang. Pero minsan, yung isang kasama ko sabi niya, maski sa panaginip, parang naglalaro pa siya. It's exhilarating. It can be addicting. For me, it's a way of relieving stress. Mabisa raw ang airsoft na stress reliever. Mailalabas mo raw kasi ang galit mo sa bawat kalabit ng gatilyo. Pero kahit laro lang ito, hindi biro ang tamaan ng bala. Masakit. Hindi, okay lang. Pero parte kasi ng game yun. Pagka hindi ka, pag di mo na-feel yung hit, sabihin nun, hindi ka magaling. Kung mahina naman ang resistensya mo, at sensitive ang balat sa tama ng bala, daanin mo na lang sa ganda at astig ng forma. Yan ang big news. Heidi Santos. At yan po ang big news. Ang